Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kamarites TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Demanda mga tumatawag ng fake bulaga sa EB. Ayan na nga ang kwento. Grabe naman. Lang yan mga kaibigan. Madedemanda daw lahat ng mga magtatawag ng fake bulaga. Nako po, grabe naman. Ano kayang pwedeng ikaso dun? Mga kaibigan, ano kaya pwede ikaso ng mga tape, ano? Yung pagtawag sa kanila ng fake bulaga. Incorporated, no? Hindi nyo matanggap na may mga taong ayaw sa inyo? Ang kailangan yung kasuhan? Yun yung totoo dun eh. Di ba? Alam ng mga tao kung ano sila at kung nasaan man yung tunay. Kung nasaan yung legit. Eh, anong gusto nila tawag sa kanila ng mga tao? Di ba? Mga taong ayaw sa inyo. Anyway, ano ba pinanggagalingan yan? Ito po kasi ang pinanggalingan yan. Ito po yan. Tape Incorporated gets 10-year renewal of Eat Bulaga. Wow. Trademark from Intellectual Property Office. Kanina lang po ito balita, no? Ayan, no? August 5, 2023. Kanina lang po ito binalita. Tape Incorporated has received from IPO of the Philippines the certification of renewal of registration for Eat Bulaga trademark amid the production company's ongoing legal tussle with the noontime show's original mainstays dito. Talagang pinanghahawakan nila mga kaibigan, ano, na Itbulaga sila. Pero gaya nga ng sabi ko mga kaibigan, hanggat ginagamit nila yung Itbulaga na yan, nasisira lang yung mga imahe nila. Nadudurog yung mga host mga kaibigan. Soto, Vic Soto, and Joey De Leon collectively known. Kaya din nila maisisi yung mga tao kung ang tingin sa kanila mga kaibigan, fake bulaga. Diba? Kasi ang Itbulaga, pag sinabing Itbulaga eh, alam naman natin lahat mga kaibigan na Tito Vic and Joey yan. Pag sinabing Itbulaga, alam na natin kung sino yung mga legit. Di ba? As TVJ. Ayan. So ito na nga, the trademark registration was renewed on June 14, 2023 and it is effective until June 14, 2033 with Tape Incorporated name as the registrant. A copy of the certificate was released to the media on Saturday, August 5. So ito po yan. Ayan. So yung ano dito, nakalistang classes. Ito, yung classes, goods, and services. 16, 18, 21, and 25. Classes, goods, services, 16, 18, 21, and 25. Ano ibig sabihin yan mga kutsero? Ibig sabihin, ito pong logo na ito ng Itbulaga o EB ay pwede nilang gamitin ng Tape Incorporated sa mga bagay na ito. Ayan o, paper, cardboard, goods made of this material, etc. etc. Marami yan o, marami nakalista. Ayan, artist material, paintbrushes, typewriter. So parang ano lang, sa lahat ng pwede mong lagyan ng logo. Leather, imitations of leather, etc. etc. Household, kitchen utensils, sponge combs, and lahat yan. Earthenware, glassware, clothing, jackets, coats, vest, t-shirts, sandals, and lahat yan. Ibig sabihin, ito pong logo na hindi man naipanalo, no, nag-generant ng IPO Philippines sa Tape Incorporated ay pwede nilang ilagay dito sa mga ito. Yan, sa mga materyales na yan. So yan po ang sabihin ng classification. Okay. Ngayon mga kutsero, dahil dito, sa pagkakapanalo, di ba panalo? Again, hindi po ito panalo. This is actually quite normal. This is regular mga kutsero. Bakit? Kasi po, sila na po kasi yung may prior ownership before nag-apply ang TVJ. So, ibig sabihin, si Tape Incorporated na yung mayroong pag-aari netong logo na ito, yung logo na yan. Sila na ang may-ari niyang logo na yan. Okay? So, kasi renewal ang ito, nag-renew lang sila for the next 10 years ng trademark. So, ibig sabihin, dahil naibigay na sa ito in the past, o di itutuloy lang ng IPO yung inyong rehistro. Normal ho yan, ganun lang ho talaga yan. Hindi naman ho kasi pwede na halimbawa, pagka na-expire yung iyong trademark, ipapasa sa ibang tao. Hindi ho pwede yun, syempre. So, hindi ho mangyayari yun, ever. Okay, halimbawa, si Coke. Meron siyang logo, meron siyang specific na kulay. Iisipin nyo ba na after so long of years, ipapasa yung logo na yan sa ibang tao? Syempre, hindi. So, it is a regular thing. There's nothing to it, actually. Hindi naman to big deal. I was actually expecting this already. Ine-expect ko na po ito, mga kutsero, na i-award talaga ito sa Tape. Kaya nakakagulat mga kutsero na yung abogado nila nagbanta. Kausap namin ang legal counsel na spokesperson ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduque
kaugnay sa inilabas na Certificate of Renewal of Registration ng Intellectual Property Office of the Philippines na nagsasabing mananatili ang trademark ng Eat Bulaga sa nasabing kumpanya hanggang June 14, 2023. Ang nasabing document ay pirmado ng Bureau of Trademark Director na si Jesus Antonio Ros. Okay, sabi, this renewal is a testament that TAPE was and remains the registered owner of the trademark Eat Bulaga. Ay, take note ha mga kutsero, take note. Trademark lang ang pinag-uusapan natin dito ha, hindi copyright. Trademark lang. Ibig sabihin yung logo at yung itsura ng logo at yung dalawang salita na Eat Bulaga. Kapag sa logo na ito. Yan. Yan lang ang usapan dyan. Huwag na yan. Ito na lang, mas malinaw to. Yan lang ang usapan dyan. Yan look na yan. Itong trademark na to. Yan lang ang usapan dyan. Wala nang iba. Okay. Ang titulong Eat Bulaga ay mahigpit na pinaglalabanan ng TAPE Incorporated at TVJ na si Tony na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Kung matatandaan, okay, nag-file ng copyright infringement. This is different, mga kutsero, don't forget. Ito po ay ibang kaso. Ito pong copyright infringement ay totally different case. This is not about the trademark. Hindi po ito tungkol dun sa logo. Ito pong copyright infringement ay tungkol po ito sa content o sa laman ng show na Eat Bulaga. So, ibig sabihin, previous videos, yan. Previous videos, previous taping, mga segment, yan. Yung mga talents, yung mga anything artistic, anything that is pasok sa copyright. Yun po ang pinaglalabanan. Hindi po trademark ang pinaglalabanan, guys, ha. Hindi po itong logo. Hindi po itong logo ang pinaglalabanan. Ang pinaglalabanan po ay copyright. Yan. So, sabi nga ni Joey, siya ang nakaisip ng titulong Eat Bulaga noong 1979 nang simulan nila ang nasabing noontime show. Samantala, ito, wala namang kumokontest dito, sabi ng abogado ng EB, ng TAPE. Part ng ownership, as part of the ownership of trademark is the exclusive right to use it, yung logo. So, kaya TAPE will continuously use Eat Bulaga and EB. Kailangan ano yan, hindi ko yan ang kinokontest, ha, take note. Kasi marami yung nalilito dyan eh. Hindi po yan ang pinag-uusapan dito. Hindi po yan yung kinokontest ng kabila. Ang kinokontest po nila ay copyright. Hindi na sila pwedeng tawaging fake bulaga. Yun ang tinanong sa abogado. Sabi, for me, so as opinion niya as an individual, hindi ko lang alam kung ito ang official position ng TAPE. Pero sabi ng abogada, opinion niya yun as a person. For me, no one has the right to call TAPE's show as fake bulaga. It is the registered owner of the name and the logo of Eat Bulaga. It is the one using it in the show for the past 4 decades. And up to now, so it cannot be the fake Bulaga. In fact, ito na. We will file all legal actions to all who are calling it fake Bulaga. Oh my God! Ano pag buong Pilipinas ang tumawag sa inyong fake Bulaga? Kakasuhan niyo yung buong Pilipinas. Ito lang kasi yan. Lang yan, mga kaibigan. Ang daming makakasuhan pag ganun. Kung sino lang magtatawag ng fake Bulaga sa kanila, mga kaibigan, nako po, kakasuhan. Ito lang kasi sa akin yan, attorney. Tsaka dyan sa mga ng TAPE. Hindi nyo kasi mapipigilan ang damdamin ng tao. Hindi nyo mapipigilan ang damdamin ng tao. Kung gusto kayong tawaging fake bulaga, tatawagin kayong fake bulaga. At for example, hindi naman nila pwedeng kontrolin yung utak or... Kasi alam naman natin, mga kaibigan, kung sino yung mga legit, kung sino yung mga... sabihin natin hindi sila fake. Pero alam naman natin, mga kaibigan, kung sino yung mga nauna talaga sa Eat Bulaga. Kasi pag narinig natin ang Eat Bulaga, alam na natin yan. Tito Vic and Joey, mga kaibigan. Tapos makikita, gagamit nila Eat Bulaga, tapos wala yung tatlo dun, di ba? Parang may mali talaga. So, parang lang sasabing legit sila. O siguro, halimbawa dun sa 20, let's say sa 3 or 4% market share ng EAT. Tuwing nagkakaroon ng show ang EAT. Ganun na ratings nasa 3-4%. Sabi natin 3% out of 100. So sa 3% na yun, lahat yun kakasuhan nyo. Yung 3% na nagko-comment sa kanilang Facebook page, sa kanilang YouTube channel na, yung fake bulaga sa kabila, etc. Kakasuhan nyo lahat yun? It's not only a waste of time, it's a waste of effort. Hindi nyo mapipigilan ang bugso ng dami ng damdamin. Naisira din yung mga imahe ng mga nag-host sa Eat Bulaga ng GMA. Kasi sila yung nadurog dyan, lalo si Paolo. Diba? Kung tatawagin kayong fake bulaga ng mga tao, yun ang tatawag sa'yo. Sa inyo. Kasi yun ang nararamdaman nila. So, ewan ko. Dapat pag mga ganyan nagpalit na lang sana sila ng pangalan, no? Wala, ba't nagsalita ng ganito si attorney? So weird. So, but anyway, opinion, sa kanya, sabi naman niya, it's her opinion for me. Ayan, tapos meron, siguro to yung posisyon ng TAPE. In fact, we will file all legal actions to all who are calling it fake bulaga.
Hindi ko alam if it applies to the people watching the fake Bulaga or the people who are involved. Baka yung mga yung partido ng TVJ. Diba? Hindi natin alam. Baka doon yung ibig na sabihin. But regardless, yung reaksyon ng tao sa inyo, hindi nyo mapipigilan yun. Ang magandang gawin nyo bilang kumpanya, take it from the chin. Ibig sabihin, tanggapin nyo lahat ng kritisismo. Yun ang pinakamaganda nyong gawin bilang isang kumpanya. Dahil, kung maglalabas kayo ng mga ganitong statement, tinakot nyo pa yung mga tao, as if naman, di ba? As if it's number one, as if it's possible, nakasuhan nyo lahat. Kasi sabi, we will file all legal to all who are calling it fake Bulaga. Kung 1 million ang tumawag sa inyong fake Bulaga, kakasuhan nyo yung 1 million na yun? I don't think you have that kind of resource. I'm sure meron kayong resources, but I don't think you have that kind of resources. that much of resources para gawin yun. But anyway, nakakatawa, may chilling effect agad. May chilling effect agad si Tape. Okay. So, ano naman ang reaksyon ng kabila? Itong sabi, Joey De Leon, hiniritan ang Tape sa 10 taong trademark renewal ng Eat Bulaga. Nag-comment daw. Si Joey, alam naman natin ito, si ang poet nyo. Witty to, witty. Sabi, mukhang hindi affected si Joey De Leon sa matagumpay na pag-renew ng Tape Incorporated sa trademark ng Eat Bulaga. Well, feeling ko expected na nila yan. Kung hindi sila nagre-react, it's probably because it is already expected. Sa Instagram post, si Joey sinabi nito na kahit nakuha ng Tape ang renewal ng EB, sa kanila naman daw ang numeral, yung dami ng tao o dami ng whatever. Sa kanila ang renewal, sa amin. Totoo yun mga kaibigan. Kahit na nakapag-renew ang Itbulaga ng GMA, kahit na nakapag-renew yung mga yan, alam pa rin ng mga tao talaga kung sino yung mga tunay at yung sinisigaw ng mga puso ng ng tao, mga kaibigan. At kung ano yung gusto nilang panoorin, Itbulaga ng TV5 pa rin, mga kaibigan. Ang numeral, say ni Joey, thanks for promoting us for the next 10 years. So sa kanila daw yung tao. Sige, sa inyo na yung renewal, walang problema, sa amin yung tao. Diba? Thanks for promoting us for the next 10 years. Matatandaan na kinasuha, ito na nga, yung kinasuha ng Tape ni Joey, kasama si Tito Soto, Vic Soto at Creative Head Jenny Ferre ng umano'y paglabag sa copyright infringement at unfair competition. Tito Soto pumalag sa pag-renew ng Tape sa EB trademark, basta amin ang copyright. Nanindigan si dating Senate President Vicente Tito Soto III na ang TVJ ang tunay na nagmamay-ari ng pangalang Eat Bulaga. Yung trademark sa Tape, official na yun. Ito ay sa kabila ng nakuha ang certificate of renewal ng Tape ng pamilya Halusos para sa trademark ng EB. Ayon kay Soto, sa mensaheng ipinadala sa Abante, ang copyright ng Eat Bulaga ay nasa kanila at wala sa Tape. Trademark ang ibinigay daw. Trademark. So yun nga, yung logo, yung pangalang Eat Bulaga at pangalang EB. Trademark yung ibinigay daw sa Tape, not copyright. Copyright ang amin. Magsawa sila sa trademark, basta amin ang copyright, lahat pa niya. So lumalabas ngayon dito, mga kutsero, wala na silang pakialam sa pangalan ng hindi sa pangalan Eat Bulaga, doon sa logo at itsura ng forma ng Eat Bulaga at EB. Ang habol nila ay yung content, yung mga segment, yung mga iba't ibang mga videos na nagawa nila for the past 44 years. Yun ang habol nila. Kasi yun ang copyright eh. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.